Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 181 hanggang 185 nagpapatuloy. Magiging target daw ni Xing Changsan Tambaloslos ang kapatid ni Liu Ping, kaya daw napasok ng mga salbahing tao ang bahay ni Lolo dahil nakahanap sila ng mapagaling sa Subway Clan pero ngayon naayos na ito ni Obi. Sa storage room ng Research Institute tinitingnan ni Xing Changsan Tambaloslos ang picture ni Sintong. Ito daw ang ikalawang perpektong mutant, kailangan nila itong makuha. Nagtanong si Zero kung tatawagin nila ang first at second team o di kaya ang tatlong captain ng 7 Deadly Sins nasa labas at gumagala ngayon. Ang first team daw ay nakafocus sa paghanap ng nanotechnology samantala ang tatlong captain ay pinadala sa kumakain ng tao na kagubatan sa kanluran bahagi ng syudad. Mas importante daw ngayon ang paghanap ng nanotechnology. Biglang lumabas mula sa likod si Valkyrie na galit na galit. Sinapak nito sa mukha ang maingay na sundalo. Pumunta sa harap ang mga sundalo para protektahan si Xing Changsan Tambaloslos. Hindi nila ito hahayaan makalapit, sabay pinaputukan kaso hindi tinatabla ng bala at sinakal ang isang sundalo. Gamit ang kamay nito, patuloy pa rin sila sa pagbaril kaya hamaba ang kamay nito sabay inatake sila. Nakalapit na ito kay Xing Changsan Tambaloslos, sabihan daw ang samahan ng mga relihiyoso na dakpin ang bata. Baka daw hindi sila pumayag basta sabihin lang nito ang unang napagkasunduan nila at lalagapak na ang mukha ni Xing Changsan Tambaloslos. Papayag daw sila sabay kumislap ang mata nito. Biglang sumabog mabilis daw itong nakatakas, may ilaw sa ulo ni Xing Changsan Tambaloslos. Hindi na makita si Valkyrie na wala na parang bula. Nagtraidor daw si Valkyrie, kailangan nila itong hulihin, wag na daw itong pansinin dahil nabigong modelo ito, mag-focus na lang sila sa bata. Dahil kayang-kaya niyang gumawa ng panibagong modelo ng malakas na Valkyrie, naglalakad si Valkyrie na duguan. Nakakatakot daw ang lakas ni Xing Changsan Tambaloslos. Sa kampo ng militar sa North Caloocan Base binati ni Brigadier Commander si Liu Ping. Siya daw ang kauna-unahang taong nakapasok at nakalabas ng buhay sa Research Institute. Lahat daw ng tao nila mapamilitar at mutant parehong namamatay at binibitin ang bangkay nito sa harap ng North Caloocan Base kinabukasan. Kailangan daw mag-ingat ng ating bida sa mga captain ng 7 Deadly Sins. Sila ang 7 pinakamalakas na mutant sa syudad. Nakalaban na siya nito, isang tirahan lang bumagsak na siya. Tinanong ni Brigadier Commander saan galing mga survivor na bata. Nasagip daw ito ni Liu Ping sa loob ng laboratory kung saan niya nilabanan si Gluttony at Lust at natalo niya ito. Napahanga tuloy ang mag-ama sa kayabangan ng ating bida. Napatawa si Brigadier Commander, magaling daw ang ginawa nito. Sa pamamagitan ng mga bata bilang ebidensya isusumbong nila si Xing Changsan Tambaloslos. Wala na itong kawala sa batas. Para matigil na ang korupsyon na ginagawa nito at paggamit sa mga inosenteng bata, hindi na daw nila kayang maisakmura ang korupsyon sa bayan. Maganda raw maging kaibigan si Brigadier Commander dahil isa itong makatao at makabayan. Niyaya ito ng ating bida makipag-alyansa laban sa korupsyon sa bayan ng Research Institute. Hindi ba daw ito natatakot kapag nilusob ang bahay ni Lolo ng captain ng 7 Deadly Sins dahil nagawa daw nitong nakawan ang Research Institute ni Xing Changsan Tambaloslos? Hindi siya natatakot dito, papaligan daw nila ito. Napahanga tuloy sa kanya ang anak ni Brigadier Commander, nagpapakipot pa ito na hard to get. Panandalian lang daw siya humanga dito, sabay niyaya siya makipag-inuman sa bahay nila. Sa sumunod na araw nagising si Liu Ping. Katabi nito si Sintong, buti nasa magandang kalagayan na ito. Nagulat ang ating bida dahil sinaniban nito ng cursed energy. Sumasakit na naman ang ulo nito, parang hindi daw tumalab ang bakuna. Niyakap siya ni Liu Ping, hindi daw niya ito hahayaan maging aswang. Noong siningil sila magbayad ng utang sa Bombay, sinabi nito na sa katapusan ng mundo, nalagpasan daw nila lahat ng pagsubok ng silang dalawa lang. Napaiyak tuloy si Sintong sabay nag-sorry. Kailangan niya itong dalhin sa clinic para matingnan ang kalagayan nito. Tinanong nito bakit may cursed energy pa rin sa katawan ng kapatid niya kahit nabakunahan ito dahil daw sa naging malakas na mutant si Sintong kaya hindi tumalab ang bakuna. Ang level daw ng pagiging mutant ng kapatid nito ay perpekto. Ito ang matagal ng pangarap na pinag-aaralan ni Xing Changsan Tambaloslos. Alam daw ng lahat, nag-iisa lang ang perpektong mutant, si Scarlet Queen ng sentro ng Metro Manila. Pangalawa ang kapatid nito, may pangatlo silang nabalitaan sa kagubatan ng kumakain ng tao. Anong kinalaman ng kapatid niya dito? Masyado daw mabilis pagbabago ng kapatid nito, hindi na kaya ng bakuna ang virus. Kapag nagtagal daw kakainin nito ang ating bida para maging kumpleto ito, buti na lang nakopya nila ang bakuna sa sakit nito. Pwede silang makagawa ng panibago para mapatagal ang pagbabagong aswang nito. Mayroon din nakopya ang ating bida ng mga proyekto ng laboratory ng Research Institute, ang bakuna sa virus para hindi maging aswang at ang pagkakaroon ng pambihirang kakayahan.
Naiisip ni Liu Ping na pwede silang makagawa nito. Proyekto daw ni Uncle Pu ang pagkakaroon ng pambihirang kakayahan kaso wala itong budget kaya hindi natuloy. Ang mga ordinaryong netizen ay magkakaroon ng pambihirang kakayahan kapag naturukan nito. Hindi nagtagumpay ang dalawang proyekto dahil binulsa ni Zheng Changsen Tambaloslos ang budget dito. May paraan daw ang ating bida para makagawa sila nito gamit ang kakayahan ni system. Hindi sila naniniwala kay Liu Ping dahil hindi daw ito doktor o scientists. Ipapakita daw niya sa kanila bukas ang resulta. Pina-repair niya kay system ang dalawang formula para makagawa siya ng sample. Sa kwarto ng ating bida matutulog na ito dahil sa sobrang stress sabay may bumisita sa kanya. Si Kelly pinagluto ito ng piniritong itlog at mainit na gatas niya. Tinanong nito kung busy ang ating bida dahil gusto niyang pumasok ito sa kanya. Kailangan daw humiga sa kama si Liu Ping. Ginanahan tuloy ito kumain. Tinanong ni Kelly kung sakto ang lakas nito. Masarap daw sa pakiramdam. Ginamit nito ang kakayahan niya para gawin ang bakal na tubig para ay masahe si Liu Ping. May nalaman daw ito tungkol kay Zheng Changsen Tambaloslos. Bakit nangolekta ng nanotechnology? Dahil daw natatakot ito sa lakas ng European League. Ang nanotechnology daw ang magliligtas ng buhay nito kaya hindi ito nakatutok sa kanila. Paimbestigahan daw ito ni Liu Ping. Tama na daw ang maretisan at pagpapainit. Kailangan ng gawin ng totoong laban. Pinagpawisan na ang ating bida. Masyado daw marupok si Kelly parang naka-rub ost. At sa wakas nakaraos na rin. Maganda raw pakiramdam nito. Sa R&D office nagtipon ang mga netizen. Gusto nilang makita ang bagong gawang bakuna ng ating bida. Susubukan nito ang bakuna pampalakas ng kakayahan. Si Lee Sin ang magiging sample nito. Itinusok na ni Liu Ping ang bakuna sa kamay ni Lee Sin. Biglang lumaki ang mga ugat nito sa kamay. Tinanong nila kung anong nararamdaman nito. Bigla daw siyang lumakas. Hindi na makontrol ni Lee Sin ang lakas nito sabay sinira niya yung mesa. Tiningnan ni Dr. Kenmo anong lagay nito. Lumakas daw si Lee Sin na parang kalabaw. Nadagdagan ng 1% lakas sabay nagulat yung mga netizen sa resulta. Nagreklamo si Saitama at mga netizen inatake daw ang bahay ni Lolo at maraming nasaktan. Kagagawan daw ito ng mga salbahing tao. Ang mga magulang daw ni Saitama ay pinatay nila. Namaritis nila na kumakain daw ito ng babae. Pagkatapos nilang pagsawahan ng hinatuloy ang lakas ng loob ng mga netizen. Nawawalan sila ng tiwala sa bahay ni Lolo. Sinabi ng ating bida na huwag silang mabahala kahit katatapos lang silang lusubin ng mga salbahing tao at maraming namatay at nasaktan. Normal lang daw ito. Si Zheng Changsen Tambaloslos ng Research Institute ang may pakana ng lahat kaya nilusob daw ito ng ating bida at sinira ang laboratory nito para makapaghiganti sa mga nasawi nilang kababayan. May magandang balita sa bahay ni Lolo. Nakagawa na sila ng bakuna sa aswang at pampalakas ng kakayahan kaya hindi na sila matatakot na maging aswang dahil may bakuna na sila. Lalo daw silang lalakas at hindi na sila magiging pulubi sa lansangan dahil may lakas na sila para lumaban sa hamon ng buhay dahil may bakuna na sila at mga armas panlaban. Napaisip yung dalawang artista na hindi na sila magiging kalapateng mababa ang lipad. Galit na galit si Docking. Gusto niyang wasakin ang Research Institute at ang mga salbahing tao. Tuwang-tuwa sila at bumalik ulit ang sigla ng mga netizen. Mabuhay daw ang bahay ni Lolo. Lalawak daw ang kalakalan nila. Pwedeng na silang magbenta sa labas at lalong gumagaling si Liu Ping sa pamumuno nito. Bumalik ulit ang ating bida sa kanyang kwarto. Pinag-iisipan nito ay upgrade ang science and technology para ma-upgrade nito bukas ang bahay ni Lolo. Pinasimulan niya na itong ipagawa sabay may bisita na naman siya. Ang dalawang artista nasiyahan daw sila sa talumpati ni Liu Ping kaya gusto nila itong bigyan ng regalo. Sinimulan na nila masarap daw sa pakiramdam. Biglang nawala ang pagod ng ating bida dahil sa masahe ng dalawa. Tinanong ni Liu Ping bakit ngayon lang ito hindi sa kanya binanggit ni system. Dahil noong una daw wala pang nanotechnology kaya kulang pa ang kaalaman. Mas maganda raw na magsimula ng mangolekta ng nanotechnology si Liu Ping. Nagbigay ng bagong misyon si system. Kailangan daw nitong maghanap ng maraming nanotechnology para pang-upgrade sa bahay ni Lolo. Sa loob ng kalahating taon kapag hindi ito nagawa mamamatay ang ating bida. Nakatuon ng pansin ni Liu Ping sa misyon dahil seryoso ito. Na bad trip tuloy yung dalawang artista dahil hindi sila pinapansin nito. Kailangan daw nilang gamitin ang pinagbabawal na teknik. Nakatulog ang dalawa sa laban nila. Sa sumunod na araw sa evacuation hall natatakot yung mga netizen dahil marami daw silang kaaway. Nagalit si teacher dahil wala silang tiwala sa ating bida kahit na iniligtas sila nito mula sa kahirapan. Kahit na daw nakakatakot pa rin baka mapasok ang bahay ni Lolo na katatapos lang mag-upgrade. Mag-relax lang daw ang mga netizen dahil lalong pinatibay ang depensa ng bahay ni Lolo. Sa meeting room, nagsimula na silang magpulong na ayos na daw ang butas sa bahay at may bago silang misyon.
Hindi lang pakikipaglaban kay Xing Changsan Tambaloslos ang gagawin nila, maghahanap din sila ng nanotechnology para mapagtibay ang bahay ni Lolo. Ipapaliwanag daw ito ni Kelly sa kanila. Gagawa sila ng team na maghahanap ng nanotechnology, pamumunuan nito ni Long Suwan. Mayroon daw malawak na kagubatan sa kanluran, doon magsisimula maghanap si Long Suwan ng nanotechnology. Nagsabi si Zhongyo na papaano nila nalaman na may nanotechnology sa kagubatan na yun, dahil noong bago pa mangyari ang sakuna nakadalo si Kelly at Xing Changsan Tambaloslos sa isang meeting patungkol sa nanotechnology. Nakafocus ngayon si Liu Ping sa pag-upgrade ng bahay para mailigtas ang kapatid nito dahil kalahating taon pa naman ang misyon para sa nanotechnology. Marami pa siyang gustong ipatayo na mga building kaso wala na siyang puntos. Iniisip nito saan ginagamit ang Dynamic Research Institute, sabay may paparating si Secretary Sara. Sinabi nito na nawawala si Sintong, naglayas daw. At dito nagtatapos ang Kabanata 181 hanggang 185. Maraming salamat po sa panunood niyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.